Tanya, swimming pool, Brandy! Bungad sa kanya ni Miss Nelly kahit hindi pa man siya tuluyang nakarating sa quarters nila. Natuloy siya sa kinatatayuan kahit hindi nito sabihin kung sino nag-uutos ay alam na niya kaagad. Magmadali ka ha, baka magalit. Paalala pa nito bago siya iniwan. Lalo lang tuloy sumakit ang ulo niya. Wala pa man din siyang lakas na harapin si Lyndon kaya lang ay wala naman siyang pagpipilian. Nag-ayos lang siya ulit bago kinuha ang brandy. Papalapit pa nga sa swimming pool ay dumadagundong ng puso niya. Muli na namang naglumikot ang isip niya. Paano kung may mangyari na naman sa kanila? Paano kung basta na lang siya nitong muling ihiga sa sahig ng pool? Halikan! Baka mamaya makarating na naman sila sa banyo. Agad niyang sinampal ang sarili sa mga naisip niya. Kung pwede nga lang nasabunutan na niyang sarili sa mga naisip ay ginawa na niya. Kaya lang ay baka may makakita sa kanya ni hindi niya namalayan na nasa tapat na siya ng pinto ng swimming area. Nagbukas iyon at agad na nalaki ang mga mata niya matapos bumungad si Lindo na naka-swimming trunks lang. Humigpit ang hawak niya sa bote ng brandy. Nagbabalak na siyang tumakbo sakaling hilahin siya nito't basta na lang halikan. Naglahad ito ng isang kamay na kanya lang tinitigan. Hindi niya alam kung niyayaya ba siya nitong pumasok sa loob o ano. Sir, may kabang tugon niya. Halos may pagdikit niya ang mga hita matapos sumulit ang eksenang nangyari noon sa kanila sa loob ng pool. Nakalahad pa rin ang kamay nito't hindi niya alam kung bakit pinatong niya ang palad doon na tila ba gustong magpahila dito't magpatangay. Tumatahi ang dibdib niya sa kaba ngunit nagtaka siya na hindi man lang nito kinapitan ng palad niya. Hinayaan lang nitong nakalapat sa palad nito. Pagangat niya ng tingin ay seryosong mga mata nito sa kanya. Do you want to make love with me? Walang kurap na tanong nito na ikinasinghap niya. Hindi niya alam ang isasagot. Marahil ay ramdam nitong tensyon sa presensya niya. Bumawang lang ang mga labi niya at hindi makahanap ng salita. Lyndon, man, do not scare her. Dinig niyang sigaw ni Connor mula sa loob ng swimming pool area. Namula bigla ang mga pisngi niya at nahiya lalo na noong nakakalokong umisi si Lyndon sa kanya. Kahit hindi siya nakita ni Connor ay malamang na alam nitong siya ang kausap ni Lyndon sa pinto. At bakit pa naman kasi siya? Naisip na gusto nitong may mangyari sa kanila gayong kausap pala nitong kaibigan nito sa loob ng pool. I can feel that you wanted my body above yours. But dear, I still need to talk with my friend. Nakangising bigkas nito. Sa hiya niya kagad niyang binawi ang kamay at kagad na binigay ang brandy dito. Hindi niya naman may tatangging paratang nito dahil yun naman talaga ang nasa isip niya. Naiiling siya sa sarili at halos sermon na ng malikot niyang utak dahil doon. Tumalikod siya, ngunit bago pa man siya makaalis sa hinagip nito ang siko niya. Sir, gulat niya singhap. Hihintayin kita sa kwarto ko. Ibibigay kung gusto mo. Sensual nitong bulong sa kanya, tumaas ang mga balikat niya at muli na naman yatang tumaas ang temperatura sa paligid niya. Huminga siya ng malalim at nag-isip ng rason para lang maiwasang mangyari yon. Pero kasal po akong tao. Natigilan siya ng mahina itong tumawa pagkaraan ni namumungi ang mga matang. Tumingin sa kanya, muntik na siyang ma-in love sa ginawa nito. Ang lambing ng tingin nito pero kabaliktaran naman noong nagsalita ito. Don't give me that shit, miss. You are not married. Siguradong bulong nito na siyang nagpalaki sa mga mata niya at muli nagpakaba sa dibdib niya. Hindi alam ni Tanya kung paano makakabawi sa sinabi ni Lyndon sa kanya. Bumalik na nga ito sa loob ng swimming pool area ngunit nakatanga pa rin siya sa pinto. Gusto niya ngang pumasok sa loob at tanungin kung paano nito na lamang hindi naman siya kasal. Ilang beses siyang naglakad ng pabalik-balik sa harap ng pinto. Ngunit noong maalalang pinapapunta nga pala siya nito sa kwarto nito ay mabilis pa sa 4:00 siyang bumaba at tinahak ang kwarto nito. Alam niyang delikado siya sa loob nun ngunit mas nanaigang kagustuhan niyang malaman kung paano nito nalaman na hindi siya kasal. Pwede kang tumakbo, Tanya. Alamin mo lang, hindi ka magiging mahina sa mga hawak niya. Paalala niya sa sarili. Umupo siya sa malaking kama at literal na naghintay kung kailan bubukas ang pinto. Kaya lang ay halos 1 oras nang lumipas ay wala pa ring Lyndon na dumarating sa kwarto. Humikab na nga siya at halos mapahiga na sa kama. Dahil sa paghihintay, ayaw naman niyang basta na lang lumabas lalo pat utos nitong magpunta siya doon. Ni hindi nga niya namalayan na nakatulog siya doon. Mahina pa siyang umungol matapos maramdaman ng mainit na paghinga na dumadampi sa bandang leeg niya. Binalak niyang umiwas kahit nakapikit pa ngunit
May malabakal na braso na nakapagpapigil sa bewang niya. Mahina niyang bigkas matapos maramdaman ang labi nitong humalik sa punong tenga niya. Doon siya tuluyang napamulat ng mga mata at kagad na lumipad ang tingin niya sa lalaking halos umibabaw na sa kanya. Sir, naputol ang protesta niya nang walang sabing sakupin ni Lyndon ang mga labi niya. Literal na gumapang ito sa itaas niya at pinirmi ang bewang niya sa kama. Hindi siya nakapalag at hindi ito maitulak nung maramdaman ang paggalugad ng dila nito sa loob ng bibig niya. At siguro nga'y nababaliw na siya dahil sinisigaw na utak niya kung gaano siya nangulila sa mga halik nito. Agad siyang kumapit sa balikat nito nang maging agresibong halik nito. Pinantayan niya yun at halos subarin ang suot nitong t-shirt sa oras na yon. Dinig niya pang mahina itong natawa nang tapusin itong halik. Nahihiya pa siya dahil tila bitin pa siyang halikan nilang dalawa. You did really miss me. Mayabang na konklusyon nito bago lumayo sa kanya. Sandali siyang nanghinayang ngunit napasinghap din naman nung maghubad ito sa harap niya. Hindi nga siya kumura pero napapikit naman siya ng mariin nung hilahin itong pants niya. Shit, bulalas niya dahil alam niyang walang natira sa pang-ibabang saplot niya. Hinihintay niyang kalasin itong botones ng uniform niya na hindi nangyari. Dinig niya lang na lumundo ang kama at lumubog ang sa tabi niya. Doon siya nagmulat ng mga mata. Nakahiga na ito sa tabi niya at nakatitig sa kanya. Napaupo tuloy siya na hindi oras ngunit pinigilan itong siko niya. Sit on me. Paus na bulong nito, nalaki ang mga mata niya. Hindi niya makuha ang sinabi nito pero may ideyang umiikot sa isipan niya. Sir, iba na lang po. Shh! Sit on my face din. Nahirapang bigkas nito. Kumabog ng todong puso niya. Hindi niya alam kung nagawa na ba niya yun noon pero kinakabahan siya na nasasabik. Sir, napasigaw siya nung ito mismong humila sa kanya paupo sa katawan nito. Sa dibdib pa lang siya nakaupo, ngunit tila matutunaw na siya sa init ng titig nito. Ni hindi na ito nagsalita, mulit hinayaan siyang mas lumapit dito. Lyndon, paus niyang tawag sa pangalan nito, pati ang kamay tuputunog na't wala silang pakialam. Ang alam niya lang sa oras na yon ang pareho nilang init na nararamdaman. Shit, I'm near. Gigil nitong bulong at walang patawa na dinoble ang paggalaw. Kinagat niya labi dahil alam niyang malapit na rin siya. Nanginginig ng mga binti niya sa antisipasyon. Halos yakapin niya ng headboard. Nung maramdaman ang pag-abot niya sa rurok, napakurap siya at napaupo sa kama. Hindi niya ito nilingon kahit pa narinig niya mahaba nitong ungol. Sa halip niya ay gusto niyang salubsanan niya ngunit alam naman niyang hindi siya nito gustong magbuntis. It's not yet the right time to get you pregnant. Agad na bigkas nito nung makabawi. Humarap ito sa kanya at binalak na buhatin siya ngunit umiwas siya. Come on, let's take a bath before you leave. Aniyaya pa nito, kinunot niyang noo. May pakiramdam siyang hindi na naman sila makikita pagkatapos nun. Baka nga umalis na naman to. Uuwi na ako, matapang niyang bigkas bago tumayo tinagilap ang pants niyang hinubad nito. Ngayon pa lang ay dapat nang umiwas na siya. Mali na naman yata ang desisyon niyang bumigay dito. Nakaraos na ito, tapos na naman ang usapan nila. Ngunit bago pa man niya maisuot ang pants ay hinapit na itong tiyan niya. Natigilan siya lalo pat dinikit itong katawan sa kanya. Hindi pa kita pinapauwi. Malamig nitong bulong. Napamaang siya. Kasasabi pa lang nito na maliligo sila bago siya alis pero ngayon naman hindi raw siya pinapauwi. Uwi na ako. Nakaraos ka na. Tapos na. Shut the heck up. Galit nitong bulong na ikinatigil niya. Napapikit siya ng mariin. May pamilya kung uuwian. Imbis ay sagot niya. Humigpit ang hawak nito sa tiyan niya. Wala kang asawa. Madiing bigkas nito. Namilog ang mga mata niya matapos maalalang, yun nga pala ang dapat na itatanong niya rito. Hinarap niya ito't mariing tinitigan. Binabalik ang mariin din itong titig sa kanya. Paano mo nalamang wala akong asawa? Diretsong tanong niya. Tumikwas ang kilay nito. Akala nga niya ibibitawan siya nito, ngunit tinangay pa siya nito malapit sa side table at binigay sa kanyang envelope. See for yourself. Utos nito. Kunot pang noon niyang buksan ng envelope. Sandali siya natigilan matapos makitang mga larawan ni Noruel at ng asawa nito. Pinakiramdaman niyang sarili kung masasaktan siya sa mga nakita, ngunit wala siyang maramdaman na kahit na ano. Kinagat niyang ibabang labit pinilit tumaktong nasasaktan. Kami dapat ang ikakasal. No way, miss. Hindi ko papayagan na maikasal ka sa iba. Matapang at mariin itong bigkas na nakapagpaawang sa mga labi niya. At bakit? Walan tayo. Pilit niyang laban dito. Umangat ang gilid ng labi nito at masinapit siya.
Dahilan upang mabitawan niya mga larawan at magkalat ang mga yun sa sahig. Because you are not Tanya de la Merced from the very start. Mapanganib nitong bulong dahilan upang sumikdo ang puso niya. Anong sabi mo? Maang natanong ni Tanya kay Lindon. Base kasi sa tono ng lalaki tila sigurado itong hindi siya si Tanya de la Merced. Nakahanap siya ng pag-asa na baka kilala siya nito. Na baka makatulong ito sa kanya upang bumalik ang alaala niya. Upang makabalik din siya sa totoo niyang pamilya. Malit itong ngumisi bago siya binitawan. Hindi ikaw si Tanya. Ang babaeng pinakasalan ng asawa mo ang totoong Tanya. Walang abog na sagot nito sa kanya. Napakarap siya tila bumigat ang damdamin niya dahil doon. Sinasampal kasi siya ng katotohanan na hindi niya pa talaga kilala ang sarili niya. Sino ako kung ganon? Panunubok niya rito. Mukha itong natigilan at napatitig pa sa kanya. Tila ito nag-iisip kung sasabihin ba o hindi ang nasa isip nito. Pagkaraan nito mikimito kaya't naalerto siya. I don't exactly know you, but I have ways to find out. Kalmadong bigkas nito, kinunot niyang note sinuri kung nagsasabi ba ito ng totoo. Naisip niyang mayaman nga ito at po pwedeng kumuha ng investigador para tulungan siyang makilala. Kaya lang paano naman sila magsisimula kung siya mismo walang kahit na anong idea sa sarili niya. Ako nang bahala sa lahat at kikilalanin kita. May ding bigkas nito. Gagawin mo talaga yan para sa akin? Gagastos ka para sa akin? Namamanghang tanong niya rito. Kiniling itong ulo pagkatapos ay maliit na ngumisi. Ngingiti na sana siya kung hindi lang naging seryosong tingin ito. It's not for free. Malamig nitong bigkas. Hindi niya naituloy ang pangiti, bagkus ay napaawang ang mga labi niya. Bakit ba umasa siyang tutulong ito ng taos sa puso? Malamang na may kapalit at hindi siya tanga para hindi malaman kung anong gusto nito. Napaiwas siya ng tingin. Ayaw niya magtanong kung ano dahil ayaw niyang mapapayag siya nito. Ramdam niyang lumapit ito at halos kalungin siya sa gilid ng bedside table. Kahit hindi mo na ako tulungan. Hindi niya naituloy ang sasabihin nung inilagay nitong hintuturo sa bibig niya. Shh! Oo at oo lang ang sagot na gusto ko. Don't worry, this is not something you doesn't want to do. Paus nitong bulong. Kumuyom ang kamao niya. Sa oras na yun gusto niya itong tadyakan. Ngunit hindi niya alam kung bakit hindi siya nakakilos matapos nitong dumukwang at ilapat bigla ang labi nito sa mga labi niya. Mabilis lang yun at hindi naman nagtagal. Ngunit tila siya na hipnotismo at natulala. May ilang eksena kasing lumitaw sa isipan niya. Malinaw doon ang mukha ni Lindon, ngunit hindi niya alam kung bakit itong nakikita niya sa mga alaala niya. Magpapaimbestiga ako para sa'yo, pero bilang kapalit, will be playmate in bed. Seryosong bigkas nito. Doon siya napakurap at tila nagpanting ang tenga niya. Sinabi na nga bang gusto lang siya nitong gawing para usan. Ayoko, huwag mo na lang akong kilalanin. Umakma siyang iiwan ito doon sa kwarto, ngunit hinagip nitong siko niya. Later, pagpasok mo'y dumiretso ka ng swimming pool area. That will be our sinner place, miss. Bulong nito na tila ba wala siyang pagpipilian kung hindi sundin ito. Pinirmi niya mga labit malakas na binawing siko niya mula dito. Asa ka? Sigaw niya rito bago tumakbo patungo sa pinto. Fiesty, see you around. Nangasar pa nito na hindi niya pinansin. Paglabas ay talagang naiinis siya. Para ang baba na ng tingin nito sa kanya dahil lang sa minangyari na sa kanila. Pero hindi niya rin ikakaila na nakakita siya ng pag-asa na baka nga makilala siya nito na malaking tulong ito sa kanya. Mabigat siyang bumuntong hininga at hindi nagpaalam kay Miss Nelly. Basta na lang siyang umuwi total ay maliwanag na rin naman ang paligid. Nakasimangot pa siya ngunit nung makitang nasa bahay na nila, si Aling Pasing at witpit si Gavin ay nataranta siya bigla. Dapat kasi susundin niya ito pero heta tinatid pa ito ng ginang. Tanya, isugod na natin sa ospital ang anak mo. Inaapoy sa lagnat. Agad na bungad sa kanya ng ginang, nalaki ang mga mata niya at mabilis pa sa 4:00 na kinuha ang anak niya. Mahawakan pa lang ang balat nito ay napapaso na siya. Nangilid ang mga luha niya at hindi alam kung anong gagawin. Kung hindi pa siya hinila ng ginang para makahanap ng sasakyan na hindi pa siya makakilos. Kanina ay maayos pa siya pero bigla na lang naging mainit. Kwento pa ni Aling Pasing, para siyang lutang na naglalakad, ni hindi na niya tinitingnan ang nilalakaran niya dahil hindi niya maialis ang tingin kay Gavin na hindi na makamulat ng mata. Hindi tayo agad makakarating kung pedicab lang sasakyan. Malayo pang bayan, problemadong bulalas ng ginang. Siya man ay hindi alam ang gagawin. Unang beses nagkasakit si Gavin kaya't nalilito siya. Ang gusto niya lang ay makarating sa ospital at maipatingin ang anak niya kahit pa maubos ang pamasahing naipon niya papuntang Maynila.
Kahit ano po, basta makarating lang sa ospital. Natigilan siya matapos maramdaman ng marahang paghila sa siko niya. Agad siya napalingon sa salarin, ngunit natameme siya matapos makita si Lindo na seryosong nakatingin sa anak niya. I have a car. Ihahatid ko na kayo sa ospital. Seryosong mungkahi nito, hindi siya nakasagot dahil hindi niya alam kung paanong nakakuha ito ng sasakyan. Hindi siya umimik pero si Aling Pasingat pa na yung pasasalamat dito. Careful, don't worry, sa private hospital ko kayo dadalhin. Walang ngiting sambit nito nung makasakay sila sa sasakyan nito. Mahal doon, kukontra sana siya, ngunit nanahimik siya nung matalik siya nitong tignan. Doesn't matter, mas importante ang kaligtasan ng anak mo. Mahinang bigkas nito. Hindi na lang siya nagsalita, tsak na mauubos ang pera niya dahil dito. Pero gaya na sabing to'y kagalingan ni Gavin ang unahin niya. Tinutuon naman itong sa private hospital sila sa bayan nagpunta. Hindi niya nga alam na meron pala talaga doon na ganoon. Mabilis lang din naman ang check-up ng doktor sa anak niya. Kabang-kaba pa siya pero noong humiti ang doktor at si Rihing, wag nang mag-alalay na panatag siya. Simpleng lagnat lang daw yun. Parang ayaw niya maniwalang simpleng lagnat lang yun pero syempre, hindi niya gugustuhin ng malala. Agad pa nga siyang nagpunta sa cashier ng ospital para makapagbayad na sana at makauwi sila. Ngunit literal na napanganga siya sa laki ng babayaran niya. Seryoso po kayo? 30,000 para sa simpleng lagnat lang? Ni wala pa kami 24 oras dito. Hindi niya mapigilang may taas ang boses sa sobrang gulat. Kulang pang naipon niya para doon. At paano kung hindi niya mabayaran? Miss, baka nagkamali lang kayo. Use this, ako nang magbabayad. Biglang singit ni Lindo na sumunod pala sa kanya. Natahimik siya dahil magkakautang siya dito. Pero hindi nakaligtas sa paningin niya ngiti ng nurse at pagsulyap sa lalaking katabi niya. Nangunot ang noon niya, lalo na noong makitang umangat ang gilid ng labi ni Lindon dahil sa nurse. Here sir, paid na po, malambing na bigkas ng nurse. Naglipat-lipat ang tingin niya sa dalawa na umaktong tila walang nangyari. Hindi pa siya nakakontra noong hapitin ni Lindon ang bewang niya. May utang ka na sa akin. Wala nang rason para humiti ka pa sa gusto ko. Bulong nito sa tenga niya bago nag-iwan doon ng basang halik. See you wife. Dagdag nito na nagpalaki sa mga mata niya. You're crazy. Bungad kagad ni Connor kay Lindon nung makabalik siya sa resort. Hindi niya kasi iniwan si Tanya hanggat hindi pwedeng lumabas ang anak nito. I'm just doing the right thing. Nakangising saad niya sa kaibigan na sinundan siya habang papasok sa lobby. Umaayon talaga sa kanyang tadhana. Alam niyang malapit na niyang magawang plano niya. Kaunti na lang ay maiuwi na niya sa Maynila si Tanya. Writing? Mabuti bang bagay na tinaas ang bill nila sa ospital? Sarkastikong tanong sa kanya ng kaibigan. Tumigil siya at nilingon nito. Naniningkit ang mga mata nito sa kanya. Lalo siyang umisi at kumibit balikat. Yes, ngayon ay may utang na siya sa akin. Wala na siyang kawala. Pagmamalaki pa niya. Ganoon naman talaga ang balak niya. Lulunurin niya ito sa utang sa kanya hanggang sa wala itong magawa. Kung hindi pumayag sa mga gusto niya. You're whip. Hindi makapaniwalang komento pa sa kanya ni Connor. Napailing siya at iniwan na ito sa lobby. Alam naman niya sa sarili niya nakabaliwan ang mga ginagawa niya pero heto na lang talagang alam niyang paraan para umayos ang pamilya niya. Gusto na niyang maging okay ulit. Lalo ng kambal, agad siyang nagbukas ng brandy pagkarating sa kwarto. Hinanap niya rin ang numero ni Mark at tinawagan. She's not Tanya de la Merced, right? Agad niyang bungad na tanong sa kaibigan. Noong sumagot ito, mabigat itong huminga ng malalim at tila ayaw siyang bigyan ng sagot. She's not, but that doesn't mean she's Beth as well. Wala na akong pakialam kung siya pa si Beth o hindi. Bubuhayin ko si Beth gamit siya. Magiging si Beth siya, Mark. Matatag niyang sagot sa kaibigan. This is too much, Ace. Mali ang gusto mong gawin. May posibilidad na siya si Beth pero ayokong umasa ka. At ayoko rin ng plano mo. Mapakla siyang tumawa na ikinatigil nito. That's enough. Hindi ko na halungkutin pa yan. Magiging si Beth siya. Tapos ang usapan. Mas maliin niyang sagot. Wala na makakabali pa sa desisyon niya. Wala ring pwedeng sumulungat sa kanya. You're being crazy, Ace. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Lalo na kung ganyan pa rin ang desisyon mo. Galit na tura ni Mark sa kanya bago nito binigla na lang binabang tawag. Napapikit siya ng mariin. Dalawang kaibigan na niya tumalikod sa kanya dahil sa desisyon niya. Pumirmi mga labi niya, naisip niyang ayaw lang siyang suportahan ng mga to pero hindi ibig sabihin nun ay titigil siya. Kung ayaw siyang tulungan ng mga to, siya mismong gagawa ng paraan.
Pero halos hindi niya pinatulog ng usapan nila ni Mark. Tama naman kasi ito na may posibilidad na si Beth nga si Tanya, lalo na't magkamukha sila. Ang pinagtataka niya lang ay kung bakit hindi siya dito kilala. Hindi rin naman ito nagpapanggap na hindi siya kilala at yun pa ang gusto niyang malamin. Gusto niya na muna itong kilalanin ng mas malalim bago ipakilala sa mga anak niya. Kinabukasan ng gabi ay kagad siyang bumaba at hinanap ng manager ni Tanya. Ipagpapaalam niya ito na utos lang niya ang pwedeng gawin ni Tanya. Hindi po yata pwede, sir. Hindi po pwedeng utos lang ninyong gagawin ni Tanya. Paliwanag sa kanya ng manager nito. Tumiim ang bagang niya. Kung pwede nga lang ikagad na niyang dalhin sa Maynila si Tanya para hindi na ito magtrabaho. Ayaw niya rin sa kaisipan na may ibang lalaki itong inaasikaso. Then fire her. Tanggalin niyo na sa trabaho para sa akin na lang siya magtatrabaho. Seryosong saad niya na ikinangangan nito. Kinunot niyang noo. Noong walang makuhang sagot. Naging masama na talaga siya dahil kay Tanya. Sir, hindi ko po desisyon yan. Tatanggalin mo siya o ako magre-request na ikaw ang tanggalin? Mas seryosong tanong niya, wala naman siyang pakialam kahit manager pang kausap niya. Gagamitin na niya ang yaman at koneksyon. Makuha lang ang gusto niya. Kita niya na tameme ang manager at halos mangilid ang luha nito. Nanatiling malamig ang tingin niya rito. Ayaw niyang umalis doon na hindi nakukuha ang gusto niya. Miss Nelly, balik trabaho na po ako. Okay na pong anak ko. Bigla siyang napatayo ng tuwid at kagad ni inalis ang pagkakakunot ng noo niya matapos marinig ang boses ni Tanya. Para din niyang narinig si Beth dito kaya't halos kabahan siya. Binigyan niya na muna nagbabantang tingin ng manager na huwag itong magsalita sa pinag-usapan nila. Napakura pa ito at halos hindi na bumuka ang bibig nito. Alam naman ni Sir Connor, Tanya. Mabuti na rin at bumalik ka na. May utos yata sa'yo sa Sir Lyndon. Ikaw na lang ang kumausap sa kanya. May aasikasuhin pa ako. Kabado at tarantang bigkas ng manager bago mabilis pa sa 4:00 na iniwan sila doon. Umangat ang gilid ng labi niya dahil doon pero humalokip-kip siya nung tignang harapin si Tanya. Ayaw naman niyang ipakitang natutuwa siya. Sandali pa siyang natigilan matapos makitang pagkapuyat sa mga mata nito. Malalim at maitim ang eye bags nito. Hindi ka nakatulog? Imbis ay tanong niya rito. Napaangat ito ng tingin at napaatras na tila ba natakot na nakita siya. Kita niyang napalunok ito pero bumuka pa rin ang mga labi. Inasikaso ko po kasi yung anak ko. Mahinang sagot nito. Ano po ba lang papagawa niyo? Hindi siya umimik at tinitigan lang ito. Hindi rin naman ito umaalis sa harap niya pero halos hindi na makatingin sa kanya. You know what I want? May diing bigas nito. Hindi nga po ako papayag na maging tiga-aliw niyo sa kama. Humanap na lang po kayo ng iba. Sarkastiko siyang tumawa na kinatigil nito. Mukhang nakalimot ka ng utang, miss. Paalala niya rito, kita niyang pumikit ito ng mariin at gustong-gusto niya ang reaksyon nitong ganoon. Babayaran kita. Ibang bayad ang gusto ko. Walang preno nitong tingin. Muntik pa siyang mapaatras dahil pakaramdam niya ay si Beth ang nakatingin sa kanya. Ang sama mo. Akala ko pa naman itaos pusong pagtulong mo. Paasa ka rin. Tinawag-tawag mo pa akong wife pero gagawin mo lang naman pala akong pokpok. Inis na singhal nito. Kinagat niyang ibabang labi. Ang halos magkadikit nitong kilay ay dumagdag lang sa kagustuhan niyang mapunta ito sa kanya. Gusto niyang hagurin ang mga yun at alisin ang kunot ng noo nito. Babayaran po kita pero matagal pa. Hindi rin po ako papayag sa gusto niyo kaya't umalis na po kayo. Mas matatag na bigkas nito. Naging matalim ang tingin niya at hindi nagustuhan ang sinabi nito. Sa isip niya umiikot na kung paano niya ito parurusahan mamaya. Umakma rin itong lalagpasan na siya ngunit kaagad niyang hinabol ang tiyan nito. Dahilan upang mapatigil ito at mahila palapit sa kanya. I don't need money, miss. All I need is your body. Don't be so hard-headed. Baka gusto mong paluhurin kita ngayon. Paos ngunit may pagbabantang bulong niya sa tenga nito.